Breaking news! Serial red tagger na walang tigil sa pag-atake sa mga kritiko at aktivista humihiling ngayon ng asylum sa US. O, diba? Headline pa lang mapapailing ka na. O siya, panoorin ang aming balita with feelings! Tumungo sa COMELEC ngayong linggo ang mga kandidato ng Makabayan para mag-file ng reklamo laban sa, ano pa nga ba? Red tagging again. Paano ba naman kasi? Wala pa rin tigil ang red tagging laban sa mga kandidato ng Makabayan kahit na sinabi na ng COMELEC na labag ito sa guidelines nila ngayong halalan. At yan ay kahit pa idineklara na ng Supreme Court na banta ang red tagging sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang individual. Hay, kailan ba matututo ang mga red tagger? Isa sa mga notorious na red tagger, si Jeffrey Celis, o nagpapakilalang Ka-Eric daw. Katambal siya ng isa pang red tagger na si Lorraine Badoy, dating spokesperson ng NTF-ELCAC. Kasalukuyang humihingi ng political asylum sa US si Celis para raw umilag sa posibleng pag-aresto sa kanya. What? Asylum? Sa ilalim ng international law, ginagamit ang political asylum para magsilbing kanlungan sa mga taong tinutugis ng gobyerno nila. Kadalasan dahil sa pagiging kritiko nila. Pinaalala ng isang lawyers group na isang military asset si Celis na binabayaran para sa trabahong magkalat ng fake news at siraan ang mga aktivista at human rights groups. In short, hindi siya biktima, kundi ang siyang nambibiktima. Huwag pa-victim, okay? Sa katunayan, dahil sa kanyang panre-red tag, humaharap si Celis sa ilang kasong isinampa laban sa kanya. Matatandaang inutos din ng isang korte na magbayad ng 2 milyong pisong danyos si Celis at Badoy sa journalist na si Atom Arroyo para sa damages na dinulot ng panre-red tag nila. Ayan! Red tag pa more. Sabi nga ng NUPL, ang asylum ay isang proteksyon para sa mga biktima ng persekusyon at hindi para maging hiding place ng human rights abusers gaya ni Jeffrey Celis. O siya, hanggang sa susunod na balita with Phil